paunawa nitong Iglesia ni Cristo. At ang dahilan ay nagtataka sila kung bakit Iglesia ni Cristo tayo ipinalalagay ng mga tao na tayo'y nagdaraya. At ang pagdarayang ginagawa natin, kinuha natin yung pangalan ni Cristo at ikinapit natin sa atin. At sa ganito, ipinakikilala natin kay Iglesia ni Cristo. Yun ay napakaliwanag sa kanila. Sapagkat ang kanilang paniniwala, si Cristo ay talagang nagtayo ng iglesia. At ang iglesyang itinayo ni Cristo ay noong unang siglo. Ang ibig sabihin, sa pasimula ng panahong Kristiyano. Sapagkat ang panahon ni Cristo ay nakahati sa 7 hati. Doon sa unang siglo, unang 100 taon, itinatag ni Jesucristo sa Jerusalem ang kanyang iglesia. At pinalilitaw ng mga pare na ang iglesyang iyon ay sila. At ang pruweba nilang kinukuha niyan, si Pedro ang unang papa at ang tumalili ay sunod-sunod na walang pagkalagot hanggang sa huling papa ngayon. Ganito nila pinaliliwanagan niya. At sa ganyan, ang mga tao, miski anong gawin mong pagpapaliwanag, hindi nila matanggap yun. Kahit na ano pang mga katotohanan ng sabihin, yun ay nagiging maliwanag, lalo na yung mga taong hindi gumagamit ng kanilang isip, hindi gumagamit ng kanilang pagkukuro, isinasalig ang kanilang paniniwala sa tao at ang pagtitiwala sa tao'y inilalagak. At sa ganito, yan ay nagiging maliwanag sa kanila. Totoo na ang ating Panginoon sa Kristo ay nagtatag ng iglesia. At talagang kung hindi siya nagtatag ng iglesia, hindi magkakaroon ng iglesia. Pero hindi yung Iglesia Katolika. Lalo na hindi yung Protestante. Ngayon, bakit hindi yung Iglesia Katolika? Ipinaliwanag ko na yan sa inyo na ang napalit sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon sa Kristo, yung iglesyang itinayo ng demonyo. Yun ang tumalikod sa pananampalataya sa iglesia ng ating Panginoon sa Kristo. Yan yung pinaliwanag ko sa inyong mabuti. Ngayon, kung bakit naman nagkaroon ng iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas, yan hindi ko gusto. Hindi gusto yan ng lahat ng kaanib. Bago natatag ang iglesia ni Kristo sa Pilipinas, bago pa ipinanganak ang ating Panginoon sa Kristo, meron ng mga hula na dito sa Pilipinas lilitaw itong iglesyang itinayo ni Kristo. At meron niyang mga talata ng santong sulat na tumitiyak sa paglito niya, sapagkat yun ang iglesia ng ating Panginoon sa Kristo itatalikod. At sa pagtalikod na yun, ang hahalili ay iglesia ng demonyo. Yung salitang Iglesia Katolika, hindi yun ang pangalan ng iglesia ng ating Panginoon sa Kristo. At iyan, ang kahulugan niyan sa mga aklat ng Iglesia Katolika, laganap. Ang ibig sabihin, darumbat. Hindi mo na yung batis na yan. At ibigay mo lang sa akin. At gusto kong basahin sa inyo kung alin ang iglesyang laganap. Meron talagang iglesyang laganap ang humalili sa iglesia ng mga apostol. At kung bakit lumaganap yon, dahil sa milagro. Nasaan yun? Pakinggan ninyo dito sa 12 nitong Apokalipsis.
At ang bersikulo ay 9. Katolisisidad. Pagkalipana. Iti di maaring matapuan sa bawat isa o sa lahat ng kalipunang tinatawag sa lahat ng kalipunang natitiwalag sa Iglesia Katolika Romana. Iglesia Katolika Romana lamang ang may karapatan sa pangalang Katolika na ang kahulugan ay laganap o nakalipana. Sa makatwid, yun ang sinasabi nila na ang kahulugan noon ay yun. Pero tingnan ninyo, inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumaya sa buong sanlibutan. Alin ang laganap na iglesia? Yung sa Diablo. Bakit? Yun ang dumaya sa buong sanlibutan. Sa makatwid, tama ang pagkakakapit ng salitang Iglesia Katolika sapagkat talagang ang sa Diablo ay laganap. Iyan ay binasa ko sa inyong maingat at hindi ko lang gustong magpaulit-ulit niyan. Pero gayon man, sapagkat ipinipilit niya ng Iglesia Katolika, ibig kong ating pag-aralan niya. At tingnan natin kung ang talata ng Santong Sulat ay maliwanag na nagpapaliwanag diyan. Alang-alang sa kahilingan ng iba na ibig nilang malaman kung alin ang pumalit o kung talagang ang Iglesia Katolika hindi nga siyang iglesyang itinatag ni Cristo. Magsimula tayo. Dito sa Romano o sa Mateo sa Kapitulo 16, gusto kong basahin at pakinggan ninyo. Sa versikulo 18, doon natin makikita kung ano ang sinasabi. Pakinggan ninyo. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades hindi mananaig laban sa kanya. Sa makatwid, sinasabi ng ating Panginoon Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Mayroong mga nagmamarunong na protestante. Sinabi lang ikang itatayo, pero hindi pa ikaw natatayo hanggang ngayon. Yun ay kahangalan. Bakit? Sapagkat dahil sa hindi pagkaunawan nila ng mga talata ng Santong Sulat na siyang kinatititikan ng kasaysayan ng ating Panginoon Kristo at ng Iglesia, iyon ang pinagmumulan niyan. Gayon man, babasahin ko sa inyo kung ang Iglesia nakatata. Pakinggan ninyo. Nang panahong yaon ay inaunat ni Herodes ang kanyang kamay upang pahirapan ng ilan sa iglesia. Meron na iglesia. Pinatay niya sa tabak si Santiago at ang kapatid ni Juan. Sa makatwid, iyon sinabi ng ating Panginoon sa Kristong, itatayo ko ang aking iglesia. Dapat lang ninyong tandaan mabuti na ang iglesyang itinayo ni Kristo, kanya. Yun ay ikinabit niya roon sa salitang itatayo ko ang aking iglesia ngayon. Anong pangalan ng iglesia ngayon? Katoliko? Kung kayo, yun ang kay Kristo. Metodista? Yan ayoko ng ganyang paraan. Sa bibig, ang kailangan itanong natin, anong tawag sa iglesyang iyon
na itineo ni Kristo na ang sabi niya kanyang iglesia. Anong tawag niya roon? Dito, ang apostol na si Pablo, pakinggan ninyo. Sa Kapitulo 16 ng taga-Roma at ang versikulo 16, ganito ang sinasabi. Mga batian kayo, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Anong tawag ni Pablo? Iglesia ni Kristo. Yung salitang mga iglesia, tumutukoy sa bawat kapatid, sa makatid, bawat isang kaanib. Pero ang kabuuan ng iglesia, iisa. Kaya, ang tawag diyan, Iglesia ni Kristo. Ngayon, ang itanong natin na ito, bakit tinatawag ni Pablo Iglesia ni Kristo, yung iglesyang itineo ni Kristo? Sapagkat, ang wika ni Kristo akin. Ngayon, anong kahulugan niyang salitang Iglesia ni Kristo? Pangalan ba yan? Opo. Yan ang tinatawag na nombre posesibo sa Kastila. Ang ibig sabihin, pangalan na naghahayag ng ari at may-ari. Yan ang tinatawag na nombre posesibo sa gramatika. Kaya, ang sabi ni Pablo, Iglesia ni Kristo. Inihahayag ang may-ari ng iglesia, ang iglesyang ari at ang may-ari ng iglesia doon sa salitang Iglesia ni Kristo. Ngayon, bakit iyan ang tawag? Ika ni Pablo akin. Ang itatayo ko. Ngayon, sa paliwanag ng mga apostol, ano yung iglesia? Ano yun? Ang Iglesia Katolika, may paliwanag yan, pero hindi yung paliwanag ng Iglesia Katolika sapagkat sila hindi autoridad. Nino ng Iglesia ni Kristo. Saan sila autoridad? Doon sa Katolisismo. Pero sa Iglesia ni Kristo hindi. Sino ang autoridad sa Iglesia ni Kristo? Si Kristo at ang mga apostol. Ngayon, bakit tinatawag na Iglesia ni Kristo at ang wika ni Kristo ay aking iglesia? Well, ito ang sagot. Ang aking ginagawa sa inyo, basakin. Huwag yung ipaliwanag. Dito sa Kolosas, sa Kapitulo 1 at ang versikulo 18, ganito ang sinasabi. Pakinggan ninyo. Siyang ulo ng katawan. Yung salitang siya, pronombre demonstratibo, tumutukoy kay Kristo. Yung salitang siya, siya'y ulo ng ano? Ng katawan. Aling katawan? Ituloy natin. Siyang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Sa makatwid, bakit tinatawag na iglesia ni Kristo? At hindi maaaring baguhin yon pag binago yon. Hindi na iglesia ni Kristo. Bakit? Sapagkat yung salitang ulo, ulo ng iglesia, si Kristo ang ulo ng iglesia. Ngayon, kung aalisin mo yung ulo, entonces hindi magiging katawan niya yun. Patay na yung iglesia. Kaya ang ulo niyan ay si Kristo. Kaya ang tawag diyan, Iglesia ni Kristo, at ang tawag naman ni Kristo, aking iglesia, katulad din natin. Anong tawag natin dito? Katawan. Pero kanino? Sa atin. Nag-aangkin na nga, ganyan ang iglesia. Sa makatwid, ang iglesia, katawan. Nino ni Kristo. Ngayon, para lumiwanag ngayon, dito pa sa Romanos 12 at 4, pakinggan pa ninyo, hanggang 5, ang wika rito ay ganito. Sapagkat kung paanong sa isang katawan, meron tayong maraming sangkap. Ang lahat ng sangkap, hindi parehong gawain. Ang tinutukoy sa talatang ito, itong ating katawan. Inihahalimbawa rito. Uulitin ko para madaman ninyo. Sapagkat kung paanong sa isang katawan,
meron tayong maraming sangkap. At ang lahat ng sangkap, hindi parehong gawain. Isang katawan, marami kang sangkap. Ngayon, ang tanong nga ito, alin yung tinatawag na katawan? Yan hindi maituturo. Kung malayo, maaaring ituro, pero kung malapit, hindi maituturo kung alin ang katawan. Dahil sa, halimbawa, alin ang katawan? Tinumbok mo yun, tagiliran mo. Alin ang katawan? Tinumbok mo yun, dibdib yun. Alin ang katawan? Tinumbok mo yun, tiyan niya. Alin ang katawan? Tinuro mo yung dakong likod, likod yun. Alin ang katawan? Itinuro mo yan, balikat. Entonces, saan naroon ng katawan? Ang katawan ay kabuuan ng lahat ng sangkap. Kabuuan ng lahat ng sangkap. Ngayon, ang lahat ng sangkap, hindi pareho ikang gawain. Gaya ng kamay. Iba ang gawain kaysa paa. Gaya ng tainga. Iba ang gawain kaysa bibig. Lahat yan, paris ng mata. Pero lahat ng iyan, sangkap at ang kabuuan ng lahat ng yan, yan ang tinatawag na katawan. Ngayon, ulitin natin. Sapagkat kung paanong sa isang katawan, meron tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng sangkap hindi pareho ang gawain. Gayon din tayo na marami. Iisang katawang kay Kristo at mga sangkap na sama-sama. Paano naging katawan ni Kristo? Itong iglesia, bakit nagiging katawan ni Kristo? Si Kristo ang ulo at tayo ang katawan. Hindi ba siya talagang may sariling katawan? Opo. Pero yung lahat ng kabuuan ng Kristong iyon, ipinaliliwanag niyang ulo lang. At ang kabuuan ng lahat ng mga taong sumasampalataya, ipinaliliwanag niyang katawan. Bakit? Ano nangyari? Pues, eto, babasahin ko sa inyo. Ibig kong makita ninyo na hindi ko kayo inaakit ni hindi ko kayo pinaliliwanagan. Binabasa ko sa inyo. Sa makatwid ang ibig kong umakit sa inyo at makaakit sa inyo. Itong salita ng Diyos, hindi ako. Porque ako, tao, hindi nyo ako dapat paliwala. Dapat natin paniwalaan ang salita ng Diyos na ibinigay kay Kristo at sa mga apostol. Ngayon, ang tanong natin, iuulitin ko, bakit si Kristo'y naging ulo at ang lahat ng sumasampalataya ay naging katawan? Anong dahilan? Pues, ito ang dahilan. Dito sa Efeso, sa Kapitulo 2 at ang versikulo 15, ganito ang sinasabi, inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Ang tawag niyo sa kanyang sarili katawan, laman. Ang tawag niyo. Inalis ang pagkakaalit. Kaya tumigil. Alin yung pagkakaalit niyo? Kung sasabihin ko sa inyo ang pagkakaalit ng tao at ng Diyos, siguro sasabihin niyo, ba hindi nagkakaalit ng Diyos at ng tao? Nang labagin ng tao ang utos ng Diyos, nilapastangan niya ang Diyos. Nakipag-alit siya sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Hinatulan ng tao. Doon pa sa oras ng pagkakasala niya, nakalagdan na roon ng hatol. Sa oras na dumating ang paghukom, ang hatol na yun, ilalagda sa kanya. Ano ang hatol? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa dagat-dagat ng apoy. Dito sa ating husgado, meron dalawang paglilitis na ginagawa at may dalawang parusa. Ipalagay natin ng isang funcionaryos publikos ay gumawa ng isang labag sa pamahala. Iyon, ipagsusumbong yon sa administrasyon, doon sa pamamahala, doon sa lalong nakakataas sa kanya. Yun gagawin ng pagsisiyasat at kung napatunayan, yung kanyang kasalanan iyon, ititiwalan.
At kung malubha ang kasalanan, dadalhin sa husgado. Judisyal. Hindi na administrasyon ang lilitis. Hindi na, kundi judisyal. Justisya. Ngayon, yun ang naglalapat. Kung dapat kang magmulta, kung dapat kang bitayin, kung dapat kang parusa, yun. Ganyan din tayo. Ang una nating kamatayan, itiwalag tayo sa pagkamit ng buhay. Yan ang una nating kamatayan. At sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala, lahat namamatay. Ngayon, yung lahat ng kumilala sa pag-ibig ng Diyos, sa pagtubos ni Kristo, yun ay mabubuhay uli. Sapagkat yun ay nagkakaroon ng absuelto. Na absuelto yun, napawawalan sala yun. Diyan, merong pumapasok na argumento ang mga tayo. Ganito. Si Kristo ay banal. Ang insulot sa Santong Sulat, wala siyang kasalanan. Ngayon, si Kristo ay pinarusahan dahil sa atin ang wika ng mga libre pensador. Labag yun. Sa katarungan. Bakit? Sapagkat kung sino may kasalanan, yun ang dapat parusahan. Bakit itong mabuting tao parurusahan mo dahil sa kasalbaihan ng masamang tao? Kaya ang wika ng libre pensador, hindi ako naniniwala. Saan? Sa kaligtasang Kristiyano, sapagkat injustisya. Ngayon, naririto yan. Ang wika rito, itutuloy ko ito para maliwanagin natin mabuti. Inalis yung pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Sa makatwid, ang inalis ni Kristo, yung paglabag ng tao. Saan? Doon sa batas ng Diyos. Ikalawa, inalis niya yung parusang itinalaga ng Diyos doon sa taong nagkasala. Sa paanong paraan? Itutuloy ko sa pamamagitan ng kanyang laman. Bakit? Naalis yung paglabag na yon at yun namang batas na nagpaparusa na itinakda ng Diyos ay naalis. Sapagkat si Kristo inilagay ang kanyang sarili na maging tubos. Saan? Doon sa lahat ng sa kanya sumasampalataya. Entonces, yun ang nag-aalis ng kasalanan at nung kahatulan. Sapagkat kung naparusahan na si Kristo, hindi na maaaring parusahan yon sapagkat ang batas, mayroong isang pahayag o probisyon na nagsasabing magkakaroon ng tinatawag na jeopardy. Double jeopardy. Kung ano ibig sabihin ng double jeopardy, dobleng pagpaparusa sa isang kasalanan. Iyon ay labag din sa batas. Kaya, yung mga tao na nagkasala, sumampalataya kay Kristo, nagbalik loob sa Diyos, dahil sa pamamagitan ni Kristo, iyon ay napapatawad. Sa isang salita, nakakaabsuelto. Pero, yung batas na nagsasabing ang kasalanan, dapat yun ang tinanggap ni Kristo. Ngayon, yun nga ikang walang katarungan. Ngayon, narito yan. Dito rin sa 2:10, sapagkat tayo'y kanyang ginawa na nilalang kay Kristo Jesus. Sa makatwid ang tao ng gawin ng Diyos, itinalagan talaga kay Kristo. Bakit? Porque tayo mahina. Bakit ginawang mahina ng Diyos ang tao? Para huwag tayong dumiyos sa ating sarili. Sapagkat ang tao, yumaman, dumuno, nagkaroon ng tungkulin, nagkaroon ng malaking kapangyarihan, hindi na kumikilala sa Diyos. Minsan meron akong isang minisyon. Iyan, nag-aral
tungkol sa agriculture at ang master niya ay naukol sa animal husbandry. At siya naririyan sa alagaan ng mga hayop. At siya ang nangangasiwa noon. Nalaan mo nang sabihin ko, dapat tayong kumilala sa Diyos. Ang sagot sa akin, ang Diyos walang magagawa sa akin. Kinuha yung piso sa bulsa. Tingnan mo ito, Mr. Manalo. Ito ang may nagagawa sa lahat ng tao sa mundo. Ito ang Diyos ko. Sa makatwid ang tao ay pag dumunong, pag yumaman, pag nagkaroon ng mga kapangyarihan, ang akala siya Diyos. Sa kanya na nananalig. Hindi kumikilalang siya galing sa Diyos. Hindi. Wala siya niya. Ngayon, tayo'y ginawa ng Diyos na mahina. At ang kahinaan natin yan, ang kapupunan ay si Kristo. Kaya nga, pagka tayo ay nakikristo, sasampalataya, ito ang sinasabi ng Santong Sulat. Inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit ang kautusan at ang mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa, lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito, nagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Anong ginawa ni Kristo? Inalis niya yung pagkakaalis. Sa makatwid, yung paglabag ng tao at yung batas na nagpaparusa, tinanggap na yun. Ngayon, ano ngayon ang kondisyon sa lahat ng tao na ibig ngayong maligtas at magkaroon ng karapatan sa pagtubos na yan ni Kristo? Papayag kang lalangin sa sarili ni Kristo na isang taong bago. Sa ganito, nagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Kung si Kristo na ngayon ang ulo mo at ikaw ngayon ang katawan ni Kristo, responsable ang ulo na magbayad ng kasalanan. Kaya hindi walang katarungan. Yan. Kaya nga, si Kristo hindi maaaring bagugin yung pangalang Iglesia ni Kristo. Pagbabago mo niyan, lumalabag ka na. Sumusuwe ka na. Dumudusta ka na. Niyuyurakan mo na ang gawa ng Diyos. Ano ang gawa ng Diyos? Si Kristo ulo. Yung katawan at ang lahat ng mga sangkap na yun ang Iglesia, yun ang katawan ni Kristo. Isang taong bago. Kung merong isang taong nanganak, ang unang tanong ng nakabalita sa kamag-anak na, ano ba anak? Doon sa tanong na yun, ang ibig masagot, lalaki ba, babae? Hindi tinatanong, bago ba yung taong yon? Hindi. Bakit? Ang unang tao ay ganon. Ang lahat ng taong lumalabas ay ganyan. Kaya hindi bagong tao. Yung Iglesia, tinatawag na bagong tao. Bakit? Iba kaysa ipinanganganak ng mga babae. Isang taong ganap na ganap, si Kristo. Ulo yon. Lahat ng sumasampalataya, yon ang mga sangkap at ang kabuuan niyan, isang taong bago. Kaya, hindi magagawang Iglesia Katolika. Nawawala ang tinatawag na nombre posesibo. Naalis. Hindi maaari yun. Hindi yan kapares ng Iglesia Katolika. Ano kaya ang Santa Iglesia Katolika? Ang kalahatanika ng Kristiyano ang puno nila santo. Nagkakaiba Iglesia ni Kristo at saka Iglesia Katolika? Ang puno no Santo Papa sa Roma, samantalang itong kay Kristo, siyang ulo, yung Iglesia katawan. Kaya hindi mababago. Ngayon, isa na paroon yung Iglesia ngayon. Yan ang ating tanong. Sasagutan pare, kami ang humalili kay Pedro.
At sunod-sunod yang pagkakakawin-kawin niyan. Walang lagot. Yan ni kabulaanan. Hindi ginagawa ng pari ang pruebas niyan sa pamagitan ng Santo Sulat. Hindi. Si Pedro, apostol ng mga Hudyo. At si Pedro, walang tala sa Santong Sulat na nagpunta sa Roma. Ikalawa, ika-4 na siglo nang matatag ang kapatakan. Si Pedro namatay ng anyo 67, panahong Kristiyano. Sa makatwid, ang panahong Kristiyano ang numero 1 bilang sa panganganak kay Kristo. Anyo 67 namatay si Pedro. Ngayon, ika-4 na siglo. Kwentahin natin ngayon na magkaroon ng kapapahan, ika-4 na siglo. Saan naroon si Pedro? Patay na. Nasa libingan. Pati buto noon, bulok na. Bakit? 330 tao. Patay na si Pedro. Ngayon, pinuporbahan ba yan ng kanilang kasaysayan? Catholic Encyclopedia. Hindi ko nadala. Ano sinasabi ron? 11 Papa. First Pope, St. Peter, question mark. Mula sa unang papang tinatawag nilang si Pedro, question mark. Ano ibig sabihin niya? Pag ang question mark ay nilalagay, ang sentensya, question, tanong, kaya't merong interrogation sa point. Bakit nilalagyan ng interrogation? Para distinguishing mabuti at dipinihig. Yan ay tanong, yan ay question. Who is your father? Question mark dapat ilagay. Bakit nilagyan itong hindi tanong? First Pope, St. Peter, question mark. Pag ang question mark ay inilagay sa hindi tanong, sino mang nag-aral, nalalaman, doubt, alinlangan. Hindi totoo. Sa makatwid, ang Doctoris Autoridades Katoliko, hindi naniniwala na si Pedro unang Pope. Hindi. Kaya't walang prueba. Isa na rin ang prueba niyan sa tuktok ng pare. Kung gusto nila, sa luneta, kunin ng lalong dalubhasang pare, dalhin ng lahat ng kanilang kasaysayan. Dadalhin ko ang kanila rin kasaysayan. Magdiskusyon. Anong diskusyon? Huwag magtalo. Pakitaan ng mga prueba. Ipakita lang. At yan, matagal na naming inaantay. Sa lahat ng protestante, sa lahat ng iglesia, ang aming aral, makikita, nakasulat, nakatitik. Hindi sa mga aklat-aklatan, sa banal na kasulatan. Kasulatang kinikilala ni Rizal. Kasulatang batayan ni Rizal sa pagtuligsa sa Iglesia Katolika. Ngayon, kung ganyan, sinong tumalikod sa Iglesia ni Cristo? Bakit nawala? Bakit hindi nakarating sa atin? Sino? Kung sabihin ko sa inyo, si Juan, si ganito, palso. Bakit? Ikaw nagsasabi. Manalo ka? Hindi kami niniwala sa iyo. Sabihin, yun ang gusto ko. Huwag kayo maniwala sa akin. Kaya hindi naman ako magsasalita sa inyo ng aking sarili. Ang tanong ay ito, sinong tumalikod sa Iglesia ni Cristo at nagtatag ng Iglesia na siyang napalit sa Iglesia ni Cristo? Sino? Kung ang sumagot ay si Manalo at ang sagot si Juan. Mentira. Anong ibig ko sabihin niya? Palso yun. Hindi tama yun. Bakit? Si Manalo ang sumagot.
Sino ang dapat sumagot? Ito, Santong Sulat. Ngayon, itanong natin dito kay Pablo kung sino ang humalili at tumalikod. Babasahin ko sa inyo, pakinggan ninyo. Sa Timoteo, ilistan ninyo para pagdating sa bahay, basahin nyo. Huwag kayong gaya ni Ibuna namumula ng taplis. Bagaman yan si Ibuna sumasama sa akin sa lahat ng paglakbay, makita ko lang yung taong iyon, nababaliktad sa sikmura ko. Bakit? Ang gusto ko sa tao, kritikahin ako. Pero, huwag boka, huwag paratan. Ang gusto kong kritika, patunayan niya. Oras na mapatunayan, walang iglesia ni Kristo. Akong wawalat nito. Bakit? Ano ba ang talagang tangka namin? Diyos. Hindi relisyon. Ngayon, anong kailangan natin? Maglingkod ng ayon sa gusto ng Diyos. Huwag yung ayon sa gusto natin. Mapagharian tayo ng Diyos. Huwag tayong maghari sa Diyos. Meron po ba taong naghahari sa Diyos? Marami. Alin yun? Yung may relihiyon sa sarili. Na ano ang sabi nila? Ang relihiyon ko ikay sa aking sariling bahay. Basta manalangin ako sa Diyos. Humingi ako sa... Hindi maaari yun. Pag dininig ka ng Diyos ang susunod sa iyo at hindi ikaw ang susunod sa Diyos. Hangal. Ibig mong Diyos ay pagharian sa pamagi. Taimtim na tayo, kahit na taimtim, kahit durugin pa katawan mo sa kataimtiman, ang Diyos hindi susunod sa gusto mo. Bakit? Ikaw ang nilalang at hindi ikaw lumalang. Ikaw ikan niya. May kapangyarihan siya. Kaya ang batas, ang order, sa kanya dapat manggaling. Ganyan niya. Kaya't walang relisyon sa sarili. Pag sa sarili, ang gusto mo nasusunod mo. Kailangan ang gusto ng Diyos para maging dapat ka sa Diyos. Ngayon, bakit po ba ayaw ninyo sagutin na ganyan? Ginong Manalo. Sino ang tumalikod? Sino ang nagtayo ng iglesyang kapalit ng iglesia ni Kristo? Kaya ang iglesia ni Kristo hindi nakilala ng mundo. Bakit ayaw niyong basahin? Siguro wala niyan Ginong Manalo. Meron. Ibig ko lang maglarong maigi muna sa inyong pag-iisip. Nano? May tumalikod sa iglesyang itineo ni Kristo. At ang iglesyang itineo ni Kristo nalipol. At ang lumitaw sa mundo ay ang iglesia na tumalikod. Saan po naroon niya? Sa Mateo 4, versikulo 1. Anong sabi? Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon. Pagkarinig ng pari diyan sa salitang sa huling panahon, ayan, si Manalo ikayo. Bakit? Kami sa una pa si ka sa huling panahon. Ay, mamang pare, mag-aral ka mabuti. Titignan mo ang mga terminus ng Biblia. Sapagkat iba yung salitang huling araw kaysa huling panahon. Bakit? Ilang bang panahon meron sa Biblia? Ang 3 dakilang hati ng Biblia. Eto, babasahin ko sa inyo para huwag kayong linlangin. Si Manalo ikayon, huling panahon Mama, hindi ka nag-aral na mabuti. Panot na itong ulo namin kaya sa kaaaral pinanot mo yan. Pakinggan ninyo. Ang Diyos ang nagsalita ng unang panahon. Kanino? Sa ating mga magulang. Sino yung salitang magulang? Sa Kastila, tinatawag na patriarka. Sino yung magulang na yun? Aba, hindi yung ina natin. Si Adan, si Abraham, si Noe, si Isaac, si Jacob, ang 12 angkan. Yan ang tinatawag ng mga patriarkas. Diyan ang Diyos nakikipag-usap ng unang panahon.
Ngayon, sa iba't ibang panahon, hindi na unang panahon yon, iba't ibang panahon na yon. At sa iba't ibang paraan, nagsasalita ang Diyos pamagitan ng mga propeta. Sa makatuwid, ang panahon ng mga patriarkas natatapos pagdating ni Moises. Ang Diyos ang nakikipag-usap sa kanila sa mukhaan at sa tinatawag na bisyon. Ang salita ng Diyos ay binibigay sa kanila. Pagkatapos noon, dumating ang ikalawang panahon, panahon ng mga propeta. Ang Diyos nagsasalita sa pamagitan ng mga propeta. Alin ang huling panahon? Ito. Nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ilang hati? Ang panahon ng Biblia, yung tatlong dakilang hati, panahon ng mga patriarkas, panahon ng mga propeta, panahon ni Kristo. Ang panahon ni Kristo, 7 hati. Yan na riyan ng huling araw. Entonces, balikan natin ngayon. Kung ganyan, yung salitang huling panahon doon, panahon ni Kristo ang tinutukoy. Nasa simula pa lamang. Hindi yan ang huling araw. At hindi masasabi ng pari, si Manalio. Hindi niya masasabi. Dito siya sa isang pagtutuos. Humarap sila kung sino ang kanilang inakala at iharap nila. Pakinggan ninyo. Hayag na sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Malinaw ang sabi. Ano mangyayari sa iba? Tatalikod. Saan? Sa pananampalataya kay Kristo at sa Diyos. Saan paparo? Tingnan ninyo kung saan paparo. At makikinig sa Espiritong mapanghikayat at sa aral ng demonyo. Sino ang susunod sa iglesia ni Kristo? Ang iglesyang itatayo ng demonyo. Saan kukunin ang kanyang kahanip? Sa sanlibutan at sa iglesia ni Kristo. Ang una, tatalikod. Sino yon? Demonyo. Sa makatwid, sino ang sumunod na nagtatag ng iglesia? Demonyo. Sasagot kayo ngayon. Ginoong Manalo, panaginip po ata yan sinasabi ninyo Bakit? Tagal-tagal ko na rito sa mundo. Wala pa akong nakikitang demonyo na nangangaral. Tama. Ulanga, ang suliranin ngayon iyan ang dapat nating liwanagin. Bakit hindi natin nakikita ang demonyo ay nangangaral? Ang demonyo ba'y lumalantad? Pag lumantad siya at sinabi niya, ako si demonyo, halik kayo sa akin. Ay, ang matatapang ipapatay siya. At sinumanduwag magtatakbuhan, hindi makikinig sa kanya. Kaya, hindi makaaakit ang demonyo. Alam ba ng demonyo yun? Alam. At dahil sa alam, anong gagawin ng demonyo? Gagamit ng kasangkapan. Anong kasangkapan? Tingnan natin. Sino unang tinukso ng demonyo? Si Eva. Paano siya tinukso? Tingnan natin kung demonyo humarap. Ang ahas nga ang lalong tusok kay sa alinmang hayop sa parak na nilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinasabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa lamanan? Ipinapasok na yung kanyang pagtukso. Ang sabi ng Diyos, huwag kang kakain. Tingnan niyo, sabi ng demonyo. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halaman ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng kalamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yun. Huwag ninyong hipuin at kayong tunay. Sinabi ng sa babaeng tunay na hindi kayo mamatay.
sapagkat alasas ng Diyos na sa araw na kayo kumain noon, madidilat ang inyong mata. At kayo magiging parang Diyos na nakakikilala ng mabuti at masama. Nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, nakalulugod sa mata, ang kahoy naman na nasa upang magpapanta sa tao, pumitas siya ng bunga niyon at kinain at binigyan din ng kanyang asawa. Nadaya. Ngayon ang tanong ay ito, demonyo po ba marap? Eh di bago pala siyang nakita ni Eve, nagtatakbo na yan. At siguro'y nagsisigaw siyang, dali ka, patayin mo yung demonyo. Hindi, nagtama-tamisan sila ng salitaan hanggang sa nakumberte. Ngayon, ahas po yun na. Oo. Pero dapat kayong magkaduda sa ahas na yan. Bakit? Nakakita na ba kayo ng ahas sa inyong mga probinsya na nagsasalita? Wala niya. Pero itong ahas na ito, nagsasalita at marunong magpaliwanag ng laban sa gusto ng Diyos. Uwe, sinong ahas ito? Tingnan natin. Ibig kong masdan ninyo ang paraang ginagawa ko sa inyo. Ito ang nagtuturo sa inyo. Ito ang nagpapaliwanag sa inyo. Ako'y kasangkapan lamang nito. Dito sa Apokalipsi 12 at ang versikulo 9, ang babasahin ko rito, sino yung ahas na yun? Bakit nagsasalita? Kung sasabihin ko sa inyong demonyo po yun, boka. Si Manalo nagsalita. Hindi ako naniniwala kay Manalo. Sino ang dapat magsalita? Ito. Pagkat ito ang autoridad. Ngayon, sino yung ahas? Pakinggan ninyo. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas na dumaya sa buong sanlibutan. Sino po yung ahas? Diablo, Satanas, demonyo. Yun yun. Sa makatwid, hindi siya umaharap na demonyo. Hindi. Gumagamit ng kasangkapan. Kaya isasabihin naman nyo sa akin, bakit po wala naman ahas ngayon na ginagamit ang demonyo para mang-akit? Wala kaming nakikita. Kilala na ahas. Hindi na niya gagamitin yon. Nakilala na yan ng tao na ang kasangkapan niya ahas. Ngayon, ano naman ang gagamitin? Pakinggan ninyo kung ano naman ang isusunod niya. Dito sa Korinto, babasahin ko sa inyo, Kapitulo 11, ikalawang sulat ni Pablo sa Korinto, at ang versikulo ay 14 at 15. Hindi katakataka, sapagkat si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang ministro naman ay magpakunwaring ministro ng katwiran. Anong gagamitin niya ni Satanas? Ministro na, hindi na ahas. Hindi basta tao na gagawing ministro. Saan siya kukuha nitong ministro ito? Ang unang ministro nasa loob ng Iglesia ni Cristo at diyan nakalagay ang ministro ng Iglesia. Saan siya kukuha niya? Dito sa Iglesia ni Cristo. Kumuha po ba? Tingnan natin. Para makita niyo kung ipipilit ng Iglesia Romana silang kay Cristo, silang sa demonyo. Dito sa mga gawa ng apostol, sa Kapitulo 20 at ang versikulo 30, pakinggan ninyo. Magsisilitaw sa kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng bagay na masama
upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Sa makatuwid, yung alagad ni Kristo, aalisin sa pagsunod kay Kristo. Saan dadalhin? Sa kanilang hulihan. Sino yun? Ika ni Pablo, sa kasamahan ninyo, manggagaling yung taong iyan. Ba, sino yung kausap ni Pablo iyon? At doon sa kasamahan ng mga taong iyon, pakinggan ninyo 17. Mula sa Mileto, nagpasugo siya sa Efeso, ipinatawag ang matatanda sa iglesia. Sa makatwid, sino ang kausap ni Pablo? Matatanda sa iglesia. Ano po bang ibig sabihin niyang salitang matanda? Aba, hindi mahirap ikang unawain yan. Hindi ubanin na. Matanda na marami ng taon. Hindi ho ganyan ang kahulugan niya. Itong ating Tagalog, kung minsan niya walang katapat, pagka itinapat mo, hindi tumutugon sa talagang ibig sabihin. Sa Ingles, ang tawag dito, elder. Ano po ang kahulugan sa Kastila noong elder? Ito, dito rin. Pakinggan ninyo sa versikulo 28. Ingatan ninyong inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Sino po yan? Kausap ni Pablo, mga obispo. Pinulong niya, tinipon niya, ipinatawag niya. At ano sabi ni Pablo? Sa kasamahan ninyo, sa makatuwid, sa kasamahan ng mga obispo. Ano? Lilitaw yung tao. Nano? Aalisin ng tao sa pagsunod kay Jesus. Dadalhin sa kanila. Pero sino yung kasamahan yon? Ministro. Kanino ngayong ministro yan? Kay Satanas na, nakuha. Nagtatatag na ng iglesia si Satanas. Ngayon. Kailan matutupad ito? Sapagkat pag binasa ng pariyan, si Manalio. Lang 1914 si Manalo. Ayo. Kami ikan sumunod kay Kristo. Pues, ang tanong natin, kailan lilitaw ito, ministrong ito, kasama ng mga obispo, obispo rin ang katungkulan. Kailan? Pues, pakinggan nyo, dito rin. Babasahin. Aking talastas na pagkaalis ko, papasok sa inyo itong ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Anong ika ni Pablo? Pagkaalis ko! Sa makatuwid panahon ng mga apostol, ang paglitaw nito, pagkaalis! Alin pagkaalis? Paktingnan natin. 37. Silang lahat ay nanangis ng di kawasan at nagsiyakap sa laig ni Pablo at sihinag kanila. At ikinahapis na lalo sa lahat ay ang salitang sinabi niya. Hindi nila na makikitang muli ang kanyang mukha. Anong pag-alis yan? Ika ni Pablo, hindi na niyo makikita ang mukha ko. Nag-iyakan ang mga kapatid. Niyakap si Pablo sa laig at tigas na panangisan. Bakit kaya hindi na makikita ang kanyang mukha? Pues, ibig kong makita ninyo ang nagpapaliwanag dito'y Biblia. Biblia ang pinaliliwanagan, hindi si Manalo. Ako hindi protestante. Kung magpaliwanag propot. Dito sa Kapitulo 4, ikalawang sulat ng Apostol Pablo kay Timoteo. Pakinggan ninyo. Ang ating babasahin, yung salitang pagkaalis ko na hindi na makikita ang aking mukha ng kahulugan doon. Hindi tayo magbibigay ng kahulugan yan. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanawi dumating na. Anong ibig sabihin ni Pablo ng pag-alis? Pagkamatay. Pagpanaw ko, nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ang aking takbo,
iningatan ko ang aking pananampalataya. Buhat ngayon, natataan sa akin ang putong nakatuloy na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom. Sa araw na yun, hindi lang sa akin, kundi sa lahat nagnanghahangad ng kanyang pagpapakita. Pagkamatay ni Pablo, papasok ang ministro ni Satanas. Magiging kasamahan ng mga obispo. At kung kasama nila, yan ang gagawa ng pagtalikod. Pero sino yung ministrong yan? Kasangkapan ni Satanas. Ngayon, noong po bang panahon ng mga apostol ay gumagawa na? Dali, pare, sabihin mo si Manalo yan. Paanong magiging si Manalo? Niyong kanunununo ako, hindi pa ipinanganganak noon. Tingnan natin. Dito sa Thessalonica, ating titingnan ng sinasabi, ikalawang sulat ni Pablo sa Thessalonica, ang kapitulo ay 2 at ang versikulo 5, 6, 7. Pakinggan ninyo. Ang wika, hindi ba ganyan nalalaman? Si Pablo rin ang nagsasalita, ang kausap ng iglesia. Hindi ba ganyan nalalaman nang ako'y kasama ninyo, sinabi ko sa inyong bagay na ito? Ngayon, nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya mahayag sa kanyang talagang kapanahunan, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan gumagawa na, lamang may nakapipigil hanggang sa alisin ito. Sa makatwid, panahon ng mga apostol, meron ng kilusan na isinasagawan Diablo, gumagamit na ng ministro para italikod sa Diyos, kay Kristo ang kanyang iglesia. Si Manalo ba yun? Panahon mga apostol? Ano ang panahon ng mga apostol? Unang siglo. Kailan ako ipinanganak? 20 siglo. 1886. Paano magiging si Manalo? Pues, nariyan. Entonces, panahon ng mga apostol. Sino yung papasok? Lobo. Saan dadalhin ng mga alagad ni Kristo? Diyan, sa hulihan nila, alisin kay Kristo. Basahin nga uli ninyo, Ginoong Manalo, para maarinig namin talaga yung sinasabi ninyong lobo papasok sa iglesia. Hindi lobo yun. Sinabi ko na sa inyo, obispo yun. Komparable lang siya sa lobo. Kinukumpara. Bakit? Dahil sa ugali. Pakinggan ninyo. Talastas ko na pagkalis ko'y magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Papatay ng tao. Lahat ng hindi sumang-ayon sa kanilang gusto, patay. Paano ng papatay? Ba may inkisisyon nyo? Ikalawang gobyerno kasama. Si Rizal, sumasang-ayon ba? Ayaw ng kwintas, ayaw ng kordon, ayaw ng kalmen, ayaw ng bendita, ayaw ng bendisyon, ayaw ng pamisa, ayaw ng minsa. Anong ginawa? Pinatay. Paano makikilala itong lobong ito? Pues, hindi ba tayo pinaliliwanagan ng ating Panginoon Kristo kung paano natin makikilala yan? Pinaliliwanagan tayo. Ano ang paliwanag? Ito, babasahin ko. Pakinggan niyo. Kapitulo 7, salita ng ating Panginoon Kristo, Ebangkelyong isinulat ni San Mateo, sa versikulo 15. Mag-ingat kayo sa bulang propeta. Ibig sabihin dito na tagapagturo na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob, mga lobong maninila. Ang ibig sabihin, ang damit, kahit yalo mo sa karamihan ng milyones de personas, makikilala. Bakit? Naka-informe. Anong damit? Damit kabanalan. Ano ba yung tupa? Handog sa Diyos.
Sino ba ang tinatawag na tupa? Si Kristo. May damit ng kabanala. Naka-uniforme. Ano ang damit? Mahaba. Naka-uniforme siya. Pero anong loob? Papatay ng tao. Pero kung titingnan mo, ay. Pero huwag kang magkamali. Papatayin ka. Papatayin ka. Entonces, yan. Entonces, nakikilala natin yan. Kung sino yan, ministrong yan ni Satanas. Ngayon, iwan natin ang bagay na yan. Yan lang bang ikahahayag niyan? Narito ang tanong. Sa ganyan lang bang paraan itinuturo ng Diyos na makikilala siya? Meron pa. Ano yan? Balikan natin. Ang Tesalonica na binasa ko kanina. Sa Kapitulo 2 uli, ikalawang sulat sa taga-Tesalonica, pakinggan ninyo uli. Ang wika rito ganito, huwag kayong padaya kanino man. Babala. Binabala ng iglesia. Anong iglesia? Yung kay Kristo. Sinong namamahala? Ang apostol? Si Pablo? Anong babala sa iglesia? Uulitin ko. Huwag kayong padaya kang inuman sa anumang paraan sapagkat hindi rarating maliban dumating mo ng pagtaliwakas. Ano ibig sabihin ng pagtaliwakas? Isang sinonimo ng pagtalikod. Pagtaliwakas, pagtalikod, iisa. Katulad ng dilim, kulimlim, magkakapatid. Ganyan yan. Tapos ganito rin yan. Pagtaliwakas, pagtalikod. At mahahayag ang taong makasalanan anak sa kapahamakan. Sino yung ministro ni Satanas? Magdaraya, tatalikod. Mahahayagi ka itong anak nito sa kapahamakan. Ito'y kay taong tampalatan. Paano mahahayag? Basa uli, 4. Sumasalangsang laban sa Diyos na sinasamba, ano pat uupo sa templo ng Diyos, itatanyagang sarili tulad sa Diyos. Bakit? Uupo sa templo, itatanyagang sarili tulad sa Diyos. Ano ang gagawin para makatulad sa Diyos? Sasalansangin ng Diyos. Meron bang, ano ba ang Diyos? Uwe, basahin natin kung ano natin ng Diyos. Kung sino ang tutularan. Ang wika rito, manalangin kayo ng ganito. Ama namin, nasa langit ka. Ano natin ng Diyos? Ama na nasa langit. Ano ang gagawin itong taong ito? Sasalansangin ng Diyos. Bakit? Tutulad sa Diyos. Ano ang Diyos? Ama. Meron bang bawal ang Diyos sa kanyang kalagayan para huwag parisan? Meron. Anong bawal? Tingnan natin. Dito sa Mateo 23 at ang bersikulo ay 9. Huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino man tao sa lupa, sapagkat iisang inyong ama ang nasa langit. Yung bang ama natin ni bawal? Hindi. Ang sabi ng Diyos, igagalang mong iyong ama at iyong ina. Paglapastangan mo riyan, mamamatay kang walang pagsala. Mabigat na kasalanan, mga anak, ang lumapastangan sa ating ama at ina. May pasyanan Diyos do. Mamamatay kang walang pagsala sa dagat-dagatang apoy. Ay ano ang dapat gawin?
Igalang mo ikang ama't ina mo. Iibigin mong ama't ina mo. Huwag mong lalapastangan paglapastangan mo riyan, parurusahan ka. Ngayon, alin ang pinagbabawal na ama? Ama ng kaluluwa. Ang Diyos. Bawal yun. Itong taon tampalasan, anong gagawin? Sasalangsangin yun. Bakit? Tutulad sa Diyos. Anong Diyos? Ama. Meron ho bang napatawag ng Ama? Pare. Ito po, aklat na isinulat ni Juan Trinidad, paring Katoliko, sa korporasyon ng mga Jesuita. Switik, ang ibig sabihin. Ang pangalan ng aklat na pulyeto, Iglesia ni Cristo. Sino po ba si Juan Trinidad? Sinabi ko na sa inyo, pare, nasa korporasyon ng mga Jesuita. Saan nag-aral itong si Juan Trinidad? Sa Roma. Anong titulong dito sa atin? Doctorate. Doktor Divinidad. Anong sinasabi ni Juan Trinidad? Ginoong Juan Trinidad, sabihin mo nga sa amin kung anong bunga ng pagkadoktor mo. Ito. Ang Santo Papa, ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa. Toda, si Juan Trinidad. Anong sabi ng Diyos? Makakayagan tampalasan. Bakit? Sasalansangi ka sa Diyos. Bakit sasalangsang? Magmamataas. Ganong kataas? Tutularan ng Diyos. Anong Diyos? Ama. May utos ba ang Diyos para huwag mong tularan na ikay ama ng kalwa? Meron. Binigay ng Diyos kay Kristo. Sinabi ni Kristo, huwag ninyong tatawagin ang sinuman na inyong ama ng kaluluwa sapagkat iisa ang ama ninyong kaluluwa sa langit, ang Diyos. Ngayon, anong gagawin to? Sasalangsangin ng Diyos. Anong utos ng Diyos? Huwag tatawagin. Anong ginawa? Napatawag. Bakit? Tumulad sa Diyos. Ano? Ama. Sino sabi? Si Juan Trinidad. Mga kaibigan, lahat binabasa ko. Lahat. Para huwag niyong sabihin, si Manalo namumula. Hindi. Itinuturo sa atin ito para iligtas tayo. Para tayo kunin at hanguin diyan sa lahat ng kasamaang iyan. Hanggang naghaharian ang digmaan hindi titigil. Sa ibang araw, sasabihin ko sa inyo, ang dahilan ng digmaan, Iglesia Katolika, Diyos ang nagsabi no. Magsasalita ko ng tungkol diyan. Ngayon, ang makatuwid, hayag na sila yon. Bakit sila man ng kalwa? Kahalili kami ng Diyos dito sa lupa. Senyor, di ang Diyos ay pasado. Sapagkat, dito sa atin mayroong nakikinig, ex-representante ng Baguio. Ayo, may inyong pagkasandal. Kung sino yan, si Ginoong Jose. Yan ay isang representante. Ano ngayon? Pasado na. Bakit? Hindi na yan. Representante ng Baguio. Nahalinhan. Siguro, katulad din yan ni Ginoong Jose. Felipe Jose. Napalitan siya. Ganyan na nangyari sa pare, katulad ni Ginoong Felipe Jose. Pasado. Hindi na ngayon representante. Pues, yan ang kanilang sinasabi. Ngayon, entonces, napakaliwanag niyan, may tanda yan. Ngayon, eto ngayon. Ano po ba aral ng demonyo? Kung makikita natin ang aral ng demonyo,
At saka ang nangangaral si Manalo, pues si Manalo, ministro ni Satanas. Kaya ang kailangan natin ngayon tungkulin, ano ang aral ng demonyo? Sino nangangaral ng aral ng demonyo? Si Manalo, pues, patayin ninyo si Manalo. Sapagkat siya makakapahamak ng maraming tao sa mundo. Basahin natin ang aral ng demonyo. Dito sa Kapitulo 4 uli, 1 Timoteo, ang versikulo 1, 3 hanggang 4, 5, pakinggan ninyo. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon ay magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa espiritong mapanghikayat at sa aral ng demonyo, na ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa lamangkate na nilalang ng Diyos, na dapat tanggaping may pagpapasalamat ng nagsisisampalataya sa katotohanan. Tanong, ano ang aral ng demonyo? Nagbabawal ng pag-aasawa. Ikalawa, bawal ang kumain ng lamangkate, na iyan dapat tanggaping may pagpapasalamat. Kailan? Mga bihilya, Biyernes Santo, bawal. Tanginong aral sa demonyo. Ang demonyo ba'y lantad na humaharap sa tao? Hindi, may ministro. Sino yung ministro yan? Ang nangangaral noon. Sino may aral niyan na ministro? Si Manalo. Diba? Di si Manalo pala ang ministro ng demonyo. Tingnan natin ang prueba. Pakinggan ninyo. Gayon, ibig kong malanin ninyo, aklat ni Rizal, mga tala ng kanyang kasaysayan at buhay at mga sulat sa babaeng taga-Malolos. Sa pahina 66, ganito ang sinasabi, gayon din naman, sa kasakiman sa salapi, maraing ipinagbabawal na matutubos. Pakinggan niyo salita. Gayon din naman sa kasakiman sa salapi, maraing ipinagbabawal na matutubos kung ikay magbabayad. Alin na nga sa mga huwag kumain ng karne, pag-aasawa sa pinsan, kumpare, at iba pang ipinahihintulot pag ikay sumuhol. Bakit? Nabibili ba Diyos? Yan ang tanong ni Rizal. Tanong! Sino nagbabawal ng pag-asawa? Iglesia Katolika. Alin pag-asawa? Ang pare at madre hindi maaring maging mag-asawa, pero pwedeng manganak. Kaya may asilo. Anong asilo? Di huerpanos. Ano nasa asilo? Puro puti. Bawal ang pag-aasawa sa pari at madre. Yan ang una. Kalawa, kumpare, saka kumare, bawal mag-asawa. Pero ano ang sabi ni Rizal? Kung tutubusin, pwede rin. Ang ibig sabihin, ang kumpare, hindi dapat mag-asawa sa kumare. Pero, sumuhol ka sa pare, pwede. Kaya ang ikan ni Rizal, aba, nabibili ba Diyos? Yan ang mga punan ni Rizal sa Iglesia Katolika. Huwag kayo kang kumain ng karne kung mga bihilya at mga Biyernes Santo. Pero, magbayad ka lang ng bula dekomposisyon. Pwede ka na kumain. Bakit ipinagbabawal? Para ikay makasuhol.
at kung sumuhol, hindi bawal. Sa makatid, ano ang dahilan ng pagbabawal? Suhol. Sa pare, talagang bawal. Ang disiplina ng iglesia, ipinatutubad buhat pasimula sa pamagitan ng pagbabawal sa mga sardote ang mag-asawa pagpatapos na sila ordinahan. Sa makatuwid, bawal. Kanino po bang aklat yan? Kay Cardinal Gibbons. Ano pong tawag sa aklat na yan? Dalawa. Sa Tagalog, ang pananampalataya ng ating ninuno. Sa English, sapagkat yan ang pinanggalingan, the faith of our Father. Sino sumulat? Cardinal Gibbons. Sino ang tumagalog? Isa rohong profesor. Nagkamali ako. Profesor. Saan profesor? Sa Santo Tomas. Sino po yun? Yung daw pong si Alejandro, taga Malabo. Siguro na po ninyo, hindi nata ako marunong Malabo. Kaya nasabi ko yung Malabo. Mangyari, magandang pagtamnan ng kapanatisimuhan. Kaya Malabo. Diyan na itatanim na mabuti ang fanatismo. Kaya't ang lahat ng karamihan ng mga tao riyan, huwag kayong magagalit naman, Malabo. Ito, bawal. Ang inungaral yan sa demonyo. Ang karni po ba'y bawal? Bawal, ika-Rizal. Pero magbayad ka, hindi na bawal. Aral ng demonyo. Kung ganyan, aling iglesia ang lumitaw sa mundo, kahalili ng iglesia ni Cristo, pagkaalis ng mga apostol, nagbangon, iglesia ni Satanas. Ano ang pangalan ng iglesia ni Satanas? Laganap. Sino ang laganap? Si Satanas. Laganap sa buong mundo ang nadaya. Entonces, tama. Hanggang diyan at naipaliwanag ko. Hindi po totoo na ang iglesia ni Cristo ay yan ang iglesia katolika. Hindi ho. Yan ang iglesyang itinatag ng diablo, itinalikod sa pananampalataya kay Hesus Kristo. Kundi dahil sa pagkatalikod na yan, siguro si Rizal, kung namatay man sa sakit, hindi sa bitay. Bakit napatay si Rizal? Ang kasalanan ni Rizal, ipinakitang mali ang Iglesia Katolika. Hindi tunay na kay Kristo, hindi tunay na sa Diyos. At dahil do, yan ang kasalanan ni Rizal, pinatay. Anong layo ni Rizal at ipinalitang kanyang buhay yan? Ika ni Rizal, ang kabanalan. Sundin ng matuwid. Ano man ang magyari? Sinunod ni Rizal ang matuwid. Dahil sa pag-ibig na sa kanyang mga kababayan, ipinain ang kanyang buhay. Ang halaga ng kapanatikuhan ay binayaran ni Rizal ng kanyang buhay. Pinakalag sa inyo ang kapanatikuhan. Ika ni Rizal, maghunos dili kayo. Imulat ninyo ang inyong mata. Kaawa-awang kababayan natin. Ang kanyang pinagpakamatayan ng buhay, ulang anuman, nilagyan pa ng sungay si Rizal. Sa isang labas ng Sentinel, nilagyan ng karikatura, at ang karikaturang iyon, si Rizal may sungay. At ang naglalagay ng sungay, isang bata. Anong ibig sabihin? Sa susunod na sali ng laki sa pagtuturo sa eskwela publika ng Iglesia Katolika, lahat ng bata hindi kikilalanin si Rizal na bayani. Ako, hindi lang bayani ang pagkakilala ko, banal. At sa kabanalan niya, pinamuhunan ng buhay. Ano ang kabanalan sa sumunod sa matuwid? Mapahamak man ang kanyang buhay. Siya ay katulad ng ating Panginoon Kristo. Siya ay katulad ng mga apostol.
Dahil sa pagsunod sa katwiran, binigay ang kalabuhay. Kaya banal. Sa atin namang bayan, ang tawag sa kanya, bayani. Sapagkat magiting sa pananalig namatay. Pero bakit ibinigay niya ang kanyang buhay? Wala, tinuturuan tayo. Iniibig tayo ni Rizal. Bakit tayo iniibig ni Rizal? Porque ang utos ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng lalo sa lahat. Ikalaway ang kapwa-tao. Paris ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano ang pag-ibig sa kapwa-tao? Hanguin mo siya sa bilangguan ng kadiliman. Buksan mo ang kanyang mata ng pag-iisip. Liwanagan mo nang huwag siyang dayain, nang huwag siyang mapahama. At para yan may sa katuparan ni Sal, itinaya ang buhay. Kaya't sa akin, si Rizal banal, katulad ng ating Panginoon Kristo, katulad ng mga apostol, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, mga panoohin, yan din ang layong ko. Sa pagsasalita ko sa inyo, hindi ko kayo akitin sa akin. Kung kayo akitin ko sa akin, sasabihin ko ang kuro-kuro ko. Hindi ang sinasabi ko sa inyo, binabasa ko. Dito ko kayo hinihikayat. Dito kayo maniwala. Ang ibig ko, lumapit kayo sa Diyos. Ang Diyos ang pagkukulan ninyo. Pagkat sa Diyos kayo mananagot. Hindi kayo mananagot sa Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika, ipinahama kayo. Dahil yan, magbago tayo. Ang ating kaluluwa iharap natin sa Diyos. Magsuri tayo. Maglingkod tayo sa Diyos ayon sa kanyang gusto. Huwag sa turo ng tao. Yan ang ibig kong mangyari. Yan ang dahilan kung bakit ang Iglesia ni Cristo sa pagsamba may pag-aaral na kasama. Para ang tao maakay sa matuwid, huwag madaya, sumunod lang sa Diyos, sapagkat ang kabanalan ay ang salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyo. Tapos na po.